Ngayong araw ikukuwento ko sa inyo ang 5 nakakakilabot na kwento na ibinahagi ng mga driver ng karonang patay. Kwento hunan, ang latch na ayaw manatiling sarado. Matagal mo nang ginagawa ang trabahong ito at nagsisimula ka ng ituring ang bawat hakbang ng proseso bilang pangalawang kalikasan. Ang mga checklist, ang mga ruta, ang mga tawag lalo na ang paglo-load. May ritmo ito, isang uri ng tahimik na pagiging tumpak na hindi kailangang maging magarbo. Basta't may paggalang at maaasahan. Nangyari ito mga 5 taon na ang nakalipas maagang tagsibol. Kalbo pa ang mga puno, pero mas matagal nang sumisikat ang araw bawat araw. Mayroon kaming serbisyo sa tanghali para sa isang babae na nasa early 60s. Hindi ko siyempre pangalanan ang pamilya, pero siya ay minamahal pumanaw dahil sa mga komplikasyon matapos ang mahabang sakit. Ang uri na nagbibigay sa lahat ng sapat na oras upang maghanda, pero hindi sapat para tanggapin. Nagsimula ang araw ng normal, naihatid ang kabaong gabi bago. Pumili ang pamilya ng simpleng kahoy na gawa maple, siguro na walang labis na palamuti. Basta't may magandang panlasa. Humingi siya ng kahinhinan sa lahat ng bagay, sabi ng anak niya. Ayaw niyang masyadong pagkaabalahan kaya pinanatili kong matatag ang aking tono. Mabagal ang galaw, walang pagmamadali. Basta't kalmado. Ginawa ko ang aking karaniwang pre-departure checks, gulong gasolina interior, at siniguro kong ganap na nakasara ang latch bago kami umalis sa punerarya. Ginagawa ko ito sa bawat pagkakataon. Mano-manong sinisiyasat ko ito, pinipindot, pababa, doble checkin ang lock indicator. Hindi pa ako nagkaproblema dati, pero kalagitnaan ng biyahe papuntang libingan ng mga bayani, naramdaman ko ito. Isang paglipat. Ngayon alam ko ang mga kalsada sa rutang iyon, mula Pampanga patungong Palayan City, pagkatapos paakyat patungong Memorial Park ng Maynila. Daan-daan, siguro libu-libong biyahe na ang nagawa ko sa kalsadang iyon, kaya nang maramdaman ko ang banayad na pagdulas na iyon, ang uri na nangyayari lang kung may hindi ganap na nakasara. Agad akong lumihis sa gilid. Lumabas ako, umikot sa likod at tiyak pumutok ang latch. Hindi bukas ang pinto pero hindi ang pind. Hindi na ito nakasara. Tumayo ako roon ng 1 segundo. Hindi bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ako nagpanik. Pero naramdaman ko ang maliit na kirot ng pagdududa. Parang isang manggagawa na nakakita ng naiwan na kasangkapan na hindi dapat nangyari. Sinara ko ulit ito. Matatag, sinasadya. Narinig ko ang click. Hinila ko ito para subukan. Nakakandado. Bumalik ako sa loob, nagmaneho ng 5 minuto pa pagkatapos nangyari ulit. Huminto ako, tiningnan ko. Pareho lang. Ngayon, iilan lang ang mga senaryo na nagpapaliwanag ng ganito. Sira na latch, pagpapalawak ng init. Siguro may nakasabit sa loob habang naglo-load. Pinagdaanan ko ang lahat ng posibilidad na iyon. Tumawag pa ako sa punerarya para i-double check kung gumalaw ang kabaong, bagaman halos sigurado ako na hindi. Wala silang ginagalaw simula nang kunin ko ito. Sa ikatlong hinto, bumalik ako sa aking checklist. Inalis ang lock, ni-reset ang seal, at nagtali pa ng backup strap bilang pangalawang panukala. Hindi gumalaw ang pinto na iyon pagkatapos noon. Nanatili itong matatag sa buong biyahe. Nang dumating kami, nagtipon na ang pamilya sa tabi ng libingan. Isa sa mga anak, nasa mid-aged, magalang pero halatang pinipilit lumapit para magpasalamat sa akin sa pagdating sa oras. Maikli akong tumango at lumapit para ihanda ang pagbaba kasama ang tulong. Tapos ang anak na babae, siya ang nagsabi nito.
Mahinang boses, halos pabulong, sabi niya ayaw niya sa mga saradong espasyo. Alam mo, tiningnan ko siya, hindi maintindihan sa simula. May takot siya sa buong buhay niya, sabi niya. Hindi makatulog kapag nakasara ang pinto ng aparador, hindi sasakay sa elevator, hindi man lang isasara ang pinto ng banyo ng buo. Sabi niya, pakiramdam niya'y lumalapit ang mga dingding. Nagbigay siya ng nerbyosong tawa, ang uri na lumalabas kapag ang kalungkutan ay nagpapahayag sa mga tao ng mga bagay na hindi nila karaniwang sasabihin. Sinabi ko sa kanya na hindi niya malalaman, hindi pagkatapos ng pagpanaw, pero pinangako pa rin niya sa akin na sasabihin ko sa isang tao sakaling mangyari. Tumango ako ulit pero mas mabagal ngayon. Bumalik ang isip ko sa latch na iyon. 3 beses. Hindi pa bumubukol ang pinto na iyon dati at hindi na rin simula noon. Hindi ako narito para maghaka-haka. Hindi ako nagmamadali sa mga konklusyon at tiyak na hindi ako nagsasabi ng mga kwento sa pamilya. Marami na silang dinadala. Pero naaalala ko ang pag-iisip siguro. Hindi kailangang manatiling sarado ang pinto na iyon sa buong biyahe. Siguro kailangan lang nitong huminga. Sapat lang. Natapos namin ang serbisyo. Nanatiling malinaw ang panahon, sapat lang na malamig para panatilihin ang mga jacket. Pagkatapos umalis ng lahat, naiwan ako para makipag-usap sa grounds team. Pero bumalik din ako sa sasakyan sa huling pagkakataon. Masikip pa rin ang latch na iyon. Walang galaw, walang bigay. Parang walang nangyari. May mga bagay sa trabahong ito na maaari mong planuhin. Logistic, timing, koordinasyon. Pero may mga sandali na nananatili sa labas ng hangganan ng rason. Hindi maingay, hindi dramatiko. Basta't maliliit na bagay na nagpapahinto sa iyo. At kapag nangyari iyon, hindi ako nakikipagtalo. Basta't tinatanggap ko lang ito at patuloy na lumakad pasulong. Tahimik. Magalang. Laging. Kwento 2. Ang babaeng nakapaa sa libingan. Kumusta mga kaibigan? Salamat sa panonood. Isang espesyal na pasasalamat sa aming mga subscriber. Pinananatili ninyong buhay ang mga nakakatakot na kwento. Ngunit ito ang totoo, 30% lang ng mga manonood ang nakasubscribe. Kung nai-enjoy ninyo ang aming content, ang pag-subscribe ay malaking tulong sa amin. Sandali lang pero malaki ang kaibahan. Samantala, i-like at i-share para magpatuloy ang mga panginginig. Salamat ulit, nagawa ninyong posible ito. Magkita tayo sa susunod. Kung mangangahas ka, masasanay ka sa katahimikan sa linya ng trabahong ito. Ang bigat nito. Ang katahimikan na bumabalot sa isang prosesyon sa isang pamilya na nakasakay sa mga sasakyan sa likod. Hindi ito ang uri ng katahimikan na humihingi ng sagot. Basta't umaasa ito ng respeto. Matagal ko nang ginagawa ito para malaman kung ano ang hitsura ng kalungkutan, kung paano ito nakasandal sa balikat ng isang lalaki, kung paano ito kumakapit sa mukha ng isang balo. Napapansin mo ang mga detalye sa trabahong ito. Kailangan mong gawin. Nang araw na iyon, nagtatrabaho ako sa isang sementeryo sa labas ng bayan. Lumang libingan ng San Joaquin. Hindi ito lugar na dinadalaw ng mga tao maliban kung kailangan nila. Nakatago sa pagitan ng mga kalsada at sobrang dami ng halaman. Hindi ito masyadong dinadaanan maliban sa mga libing at paminsan-minsang grounds crew sa weekend. Mayroon kaming libing na nakatakda sa tanghali. Isang maliit na serbisyo para sa isang babae na nagngangalang Aling Carmen Santos. Nasa mid-60s, pumanaw sa kanyang pagtulog sa bahay, natural causes. Maliit ang pamilya. 2 anak na lalaki, 1 anak na babae, ilang apo. Tahimik na uri ang uri na hindi nagmamadali.
Dumating kami bago mag 11:30 a.m. tulad ng lagi naming ginagawa. Ang grounds crew ay handa na ang libingan. Nakaset na ang tolda, nakalagay na ang mga upuan. Ginawa ko ang aking karaniwang gawain. Ipinarada ko kung saan dapat lumabas, tiningnan ang direktor. Lahat ay on schedule. Doon ko siya nakita. Hindi siya nakatayo malapit sa pamilya, hindi kasama sa grupo. Mas malayo siya sa lane, mga 30 siguro 40 yarda sa likod ng isang babae. Payat ang pangangatawan, tuwid ang likod, nakasuot ng itim na itim. Mahabang palda na umabot sa bukong-bukong blusa na may mataas na kwelyo. Walang coat, walang scarf, walang guantes. Nakapaa. Enero noon at hindi ito malumanay na araw. Matindi ang hangin, ang lupa ay may tunog ng pagkakaluskos. May yelo na sapat lang para maramdaman mo sa iyong sapatos. Ngunit ang babaeng ito, hindi siya kumikibot. Nakatayo lang siya, magkasiklop ang mga braso sa harap niya, nanonood. Ngayon minsan may mga taong dumarating sa libing ng hindi inaasahan. Isang kapitbahay, isang matandang kaibigan, isang taong hindi nakalista sa papeles. Natuto akong huwag maghaka-haka. Pero ang nakapukaw sa aking pansin ay ang paraan na walang ibang nakapansin sa kanya. Walang tingin mula sa pamilya, walang paglingon ng ulo. Parang wala lang siya doon. Nagpatuloy kami tulad ng dati. Dinala ang kabaong, binasa ang mga panalangin, naghalinhinan ang pamilya sa tabi ng libingan. Nanatili ako sa isang magalang na distansya tulad ng itinuro sa amin. Malayo pero sapat na malapit para tumugon kung kinakailangan. Nang masambit ang huling salita at matapos ang serbisyo, nagsimulang bumalik ang pamilya sa kanilang mga sasakyan. Doon ko siya nakita ulit. Tahimik siyang gumalaw. Naglalakad na siya ngayon sa likod namin. Hindi mabilis, hindi mabagal. Basta't naglalakad ng direkta sa likod ng huling bahagi ng prosesyon. Parehong kalmadong ekspresyon, nakapaa pa rin. Nagradyo ako sa isa sa mga attendant ng sementeryo. Tinanong kung nakita niya. Maikli ang kanyang sagot. Anong babae? Ngayon hindi ako madaling magulat. Sapat na ang kakaibang mga bagay na naranasan ko sa trabahong ito para malaman kung may mali. Pero hindi naman nakakapinsala. Still tinanong ko ang isa pang miyembro ng team. Parehong sagot. Walang nakakita sa kanya. Tiningnan ko ulit ang roster. Walang karagdagang nagdadalamhati na nakalista. Walang bisita sa labas ng pamilya. Pagdating ng huling sasakyan at umikot ako sa loop road para siguruhin na malinaw ang lahat, wala na siya. Walang bakas ng paa sa hamog. At mahalaga iyon dahil kahit ang mga kuneho ay nag-iiwan ng bakas sa lupa na iyon. Pero kung saan siya nakatayo, walang marka. Ang landas na sinundan niya ay hindi nag-alaw. Sa main office, humiling ako na suriin ang footage ng gate para lang sa kuryosidad. Maaari mong sabihin na nagkataon lang pero hindi nagsisinungaling ang footage. Walang record ng pagpasok, walang paglapit, walang pag-alis. Walang babae na nakaitim na pumasok ng nakapaa. Walang sasakyan na huminto malapit sa main drive. Ang kamera na nakaturo sa likod na service gate na hindi namin binubuksan, maliban kung kailangan ng maintenance, ay wala ring pinakita. Kalaunan sa linggong iyon, tiningnan ko ang pamilya sa pamamagitan ng direktor. Mahinahon kong tinanong kung may nakapansin ng bisita na dumating ng huli o isang taong naglalakad sa likod. Naguluhan sila. Sabi nila hindi. Sabi nila ang serbisyo ay tulad ng inaasahan nila. Tahimik at maliit. Hindi ako nagpilit. Pero nang gabing iyon, tiningnan ko ulit ang schedule.
Tiningnan ko ang mga nakaraang libing sa parehong seksyon ng sementeryo. Ang libingan kung saan inilagay si Aling Carmen ay isang hilera lang ang layo mula sa isang walang pangalan na libingan. May isang pansamantalang marker na nakaupo doon simula noong nakaraang taglamig, kupas at lamat. Ang pangalan sa file, Lola Elena Santos, kapatid, namatay noong nakaraang taon. Walang serbisyo, walang obituary, walang pamilya na naroroon. Ito ay isang direktang paglibing, walang seremonya, walang abiso, basta't isang kahilingan sa pamamagitan ng probinsya at isang tahimik na paglilibing. Hindi ako nagmamadali sa mga konklusyon pero marami na akong nakita para maniwala na minsan ang naiwan ay hindi nananatili sa lugar dahil lang sa nakasara ang lupa. Minsan may mga taong nagpapakita kahit hindi inimbitahan sa unang pagkakataon. At minsan naglalakad sila ng nakapaa dahil iyon ang paraan na naaalala nila ang lamig. Sa linya ng trabahong ito, dala mo ang mga buhay. Pero paminsan-minsan nasisilayan mo ang ibang bagay na naglalakad sa likod. Kwento 3. Ang itim na sasakyan ni Lolo, mahigit 20 taon na ako sa linya ng trabahong ito. Sapat na para malaman kung ano ang kayang gawin ng kalungkutan sa mga tao. Nagpapangit ito ng oras, nagpapaliko ng memorya, ginagawang banyaga ang pamilyar. Natututo kang hayaan ang ilang bagay na lumipas ng walang komento. Nagbibigay ka ng espasyo. Nirerespeto mo ang katahimikan at higit sa lahat nagmamaneho ka ng matatag, pinananatili ang lahat na gumagalaw. Iyan ang trabaho. Nangyari ito sa isang maliit na probinsya sa hilaga ng Cebu huling tagsibol. Alam mo na ang uri, maliwanag na umaga, malinis na kalangitan, namumulaklak ang mga dogwood. Ang uri ng araw na dapat ay payapa. Tinawagan ako para asikasuhin ang isang veterano ng militar, si Ginoong Rodolfo Panganiban, 83 Army retiree, nagsilbi ng 2 tours na matay dahil sa natural causes. Ang anak niyang babae ang nag-ayos ng mga serbisyo. Si Janet, siguro nasa 40s, isang guro sa paaralan. Ang uri na nakikipagkamay sa iyo gamit ang 2 kamay at nagtatagal ng tingin kapag nagpasalamat ka. Ginawa ang serbisyo sa isang lokal na simbahan ng Baptist. Magandang puting gusali na may luma na upuan at isang organ na mas humuni kaysa umawit. Puno ito, matatandang kaibigan, kapwa veterano, mga apo na kinukulit ang mga sapatos. Masasabi mong siya ay isang taong iginagalang ng mga tao. Ang eulogy ay hindi magarbo, basta't simple, puno ng mga kwento kung paano siya nag-coach ng Little League at hindi kailanman lumiban sa 1 linggo. Tinugtog nila ang taps sa labas, itinupi ang bandila. Karaniwan malinis, marangal. Ngayon ang sementeryo ay mga angst na milya ang layo, 2-lane county road na halos walang shoulder, dumadaan sa bukas na bukirin. Diretso lang ang daan, hindi masyadong maraming trapiko. Ilang beses ko nang dinaanan ang rutang iyon sa loob ng maraming taon. Maliit ang prosesyon, mga miyembro lang ng pamilya. Si Janet ay nakasakay sa unang sasakyan kasama ang kanyang ina at 2 kapatid. Ang pinakabatang anak niya ay nasa likod. Naaalala ko dahil ang bata ay patuloy na lumilingon, pinapanood kami sa likod na bintana sa buong biyahe. Halos 10 minuto pa lang kami sa kalsada nang makita ko ang mga ilaw ng preno sa unahan. Hindi sila bumabagal para sa anumang bagay sa kalsada, basta't nagpapahinga lang. Tinapik ko rin ang akin, pinanatili ang isang magalang na agwat. Doon ko siya nakita. Umangat ang braso niya, kumakaway, pagkatapos ay itinuturo. Huminto ng tuluyan ang sasakyan sa unahan, doon mismo sa kalsada. Walang shoulder, walang hazard lights.
Ipinarko ang sasakyan at naghintay. Hindi ka basta-basta bumababa sa isang prosesyon maliban kung may seryosong nangyayari. At may nangyari. Binuksan ni Janet ang kanyang pinto at halos kalahati na siya sa labas. Hindi pa siya sumisigaw pero naririnig ang boses niya. Patuloy siyang sinasabi, "Iyan siya, iyan. Si Papa, nasa sasakyan siya na iyon." Lumabas ako ng kalmado, lumapit sa kanya. Itinuro niya ang bukirin sa kanan ng kalsada. Walang sasakyan doon, wala ni isa kundi ang kotse namin. Puro taniman ng soybeans na umaabot hanggang gilid ng kagubatan. Pero nagpupumilit siya, nanginginig at umiiyak. Nakita ko siya, paulit-ulit niyang sinabi. Nasa isang itim na kotse, sa unahan lang natin. Tumingin siya sa akin. Bumaba rin ang kapatid niyang lalaki, sinubukang pakalmahin siya. Ang nanay niya nanatiling tahimik sa loob ng kotse, umiiyak. Ilang minuto bago siya muling kumalma. Nanginig ang mga kamay niya nang bumalik siya sa loob ng sasakyan. Tinapos namin ang prosesyon ng walang imik, walang hinto, walang ibang daan, puro katahimikan. Ang klase ng katahimikan na maririnig mo lang kapag ang isang pamilya ay hindi sigurado kung ano nga ba ang nakita nila. Pagkatapos ng libing, habang unti-unting nauubos ang tao at ang mga tagalibing ay naghintay mula sa malayo, lumapit sa akin si Janet. Mag-isa. Mas kalmado na ang mukha niya, pero halatang pagod na pagod, parang may bagyong dumaan sa kanya at hindi pa tuluyang lumisan. Hindi ako nababaliw, sabi niya. Alam kong nakita ko siya. Nasa itim na kotse siya sa passenger seat. Tinitigan niya ako na parabang ayaw niyang umiyak ako. Hindi ko siya kinontra. Hindi ko binanggit ang stress o lungkot. Hindi ko trabaho yon. Trabaho ko ang ihatid ang yumao ng may dignidad at gabayan ang mga naiwan sa pagdadalamhati, walang paghusga. Tumango lang ako, binigyan siya ng mahinang salita at hinayaan ang katahimikan. Habang papalayo ako sa sementeryo, napatingin ako sa rear. Kwento 4. Ang kabaong na ayaw gumalaw. Matagal mo nang ginagawa ang rutang ito at nagsisimula kang matuto na hindi lahat ng bigat ay sinusukat sa pounds. Isang kulay abong Miyerkules noon, basa, hindi umuulan. Ang uri ng araw na hindi kailanman ganap na gumigising. Mayroon kaming nakatakdang libing ng militar, mga 30 minuto sa labas ng lungsod. Naaalala ko dahil nakagawa na ako ng biyahe sa parehong sementeryo. Isang linggo bago, ibang pamilya, ibang kwento, pero parehong lugar sa malayong bahagi, malapit sa hilera ng mga puno ng akasya. Malinis, maayos na bakuran. Ang seksyon ng militar ay nakawagayway sa pantay na linya. Mga lapida na ibinigay ng gobyerno, pagkakapare-pareho sa kamatayan kung hindi man sa buhay. Ang lalaking dinadala namin ng araw na iyon ay nasa mga 70. Nabasa ko ang papeles habang naghihintay na matapos ang punerarya sa pamilya. Pangalan, edad, sanhi ng kamatayan, next of kin. Karaniwan. Ngunit isang linya ang nakapukaw sa aking pansin. Sa ilalim ng service history nakasaad, Philippine Army discharged 1975. Walang nabanggit na honorable o general, walang medals, walang kasamang karangalan na nakalista. Hindi ito unusual, hindi lahat ay umaalis sa serbisyo sa ilalim ng perpektong termino. Minsan ito ay medikal, minsan ito ay disiplina. Minsan may mga taong nagdadala ng mga kwento na hindi nila kailanman sinasabi. Kahit sa huli, ang mas nakapukaw sa aking pansin gayunpaman ay ang kapaligiran. Naroroon ang pamilya ngunit malayo. Nakita ko ang kalungkutan sa lahat ng anyo nito.
Umiiyak tahimik, magulo, marangal. Ngunit ito ay disconnected na parang dumating sila dahil kailangan nila, hindi dahil gusto nila. Ang anak niyang babae ay nakatayo ilang hakbang mula sa iba, magkasiklop ang mga braso, nakatitig sa lupa. Ang anak na lalaki, kung siya nga iyon, ay patuloy na tinitingnan ang kanyang telepono, na parang mayroon siyang mas mahalagang lugar na pupuntahan. Walang kinatawan ng militar ang dumating. Walang bandila. Walang honors team. Basta't kami. Basta't ang trabaho. Ginawa namin ang paglapit tulad ng lagi naming ginagawa. Makinis, sinasadya. Ang staff ng sementeryo ay nakatayo na may lowering device na nakalagay. Binigyan ako ng punerarya ng senyas para magsimula. Lumakad ako sa likod at dumaan sa karaniwang galaw. Unlock, check, clearance, release the rollers. Ngunit hindi gumalaw ang kabaong. Ngayon hindi ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ako ng matigas na isa. Ang ilang modelo ay humihila ng bahagya depende sa anggulo o load shift. Ngunit ito, hindi ito ganoon. Ang mga roller ay nakalagay. Ang landas ay level. Lahat ay nakaayon. Ngunit ang kabaong ay tumangging gumalaw. Tiningnan ko kung may nakakabit. Wala. Isa sa mga pallbearer ang lumapit, sinubukang tumulong na itulak. Wala pa rin. Parang ito ay nag-ugat sa tray. Naaalala ko ang tingin na ibinigay sa akin ng punerarya. Nakasara ang bibig, matalim ang mata. Hindi siya nagsalita, pero masasabi kong ayaw niya ng eksena. Hindi ito ang oras o lugar para sa palabas. Kaya ibinalik namin ito, siguro 2 to 3 ang talampakan. Ni-realign. Huminga. Umusad ulit. Sa pagkakataong ito, lumabas ito ng makinis na makinis. Walang hila, walang resistance, na parang hindi ito kailanman nakasabit. Nakarating kami sa stand ng walang problema. Maikli ang seremonya. Walang eulogy. Walang salita mula sa pamilya. Basta't isang tahimik na paglilibing at isang tango mula sa direktor para ibaba ang kabaong. At iyon na iyon. Ngunit habang nag-iimpake kami, lumapit ang direktor na parang ayaw niyang marinig ng iba at sinabi na discharge siya ng dishonorable. Siguro ayaw niyang ilibing dito. Hindi ako nagbibigay ng bigat sa pamahiin. Nakapaglipat na ako ng libu-libong kabaong sa bawat kondisyon na maaari mong isipin. Ulan, hangin, sirang axle, kahit sa gitna ng bagyo minsan. Nagkakamali ang mga bagay sa lahat ng oras. Pagkakamali ng tao, mekanikal na problema, issue sa timing. Hindi ka makakagawa ng karera sa linya ng trabahong ito sa pamamagitan ng pagtalon sa mga anino. Pero sasabihin ko ito, hindi ko pa kailanman naramdaman ang uri ng pagtanggi na iyon. Ganoon kasadya, ganoon katahimik. Hindi ito malfunction. Hindi ito trick ng anggulo. Isang bagay sa sandaling iyon ang nagsabi, hindi pa. Siguro ang mismong lalaki. Siguro ang bigat ng isang bagay na hindi pa nasasaayos. Ang alam ko lang, ginawa ko na ang parehong setup sa parehong seksyon ng 12 ng beses simula noon at hindi na ako nagkaproblema. Pero palagi kong tinitingnan ang papeles ng mas malapit ngayon, lalo na kapag blanko ang field ng discharge. Dahil sa linya ng trabahong ito, natututo ka na may mga taong nagdadala ng mga bagay hanggang sa huli. At minsan ang mga bagay na iyon ay ayaw malibing. Hindi pa. Kwento Fimpo, ang lihim ng kanto ng aksidente. Mahigit 19 taon na akong nagmamaneho ng mga prosesyon ng libing. Natututo ka ng ritmo dito. Mabagal, matatag, may paggalang, mga pamilyar na ruta. Mga pinagkakatiwalaang shortcut, mga kalye na nagbibigay sa iyo ng sapat na oras sa pagitan ng mga ilaw
para hindi mahati ang pamilya. Mahalaga ang uri ng detalyeng iyon sa linya ng trabahong ito. Isang pagkakataon lang ang mayroon ka para gawin itong tama. Ang detour na sasabihin ko sa iyo ay nagpabago kung paano ko planuhin ang bawat ruta hanggang ngayon. Ito ay para sa isang binatang nagngangalang Angelo 26 motorsiklista. Nabanggaan ang delivery van na lumampas sa stop sign. Ito ay isang closed casket service. Ipinilit ng kanyang ina na gawin ang buong bagay. Lokal na simbahan, sementeryo, pati na ang post-service reception. Lahat ay nasa loob ng Vimpamilya. Ang uri ng paalam sa bayan, sabi niya na gusto niya. Sinimulan namin ang prosesyon mula sa simbahan sa Kalye Mactan. Pagkatapos ng tanghali, ang ruta ay nakamap na dadaan malapit sa Liwasang Bonifacio, ang lugar ng aksidente ni Angelo, bago tumungo sa silangan patungo sa sementeryo. Hindi ko masyadong inisip. Hindi ito nasa mismong lugar ng aksidente, malapit lang. Daan-daan beses ko nang ginamit ang kalsadang iyon, hindi pa ako nagkaproblema. Ngunit pagkatapos nag-stall ang unang sasakyan. Ito ang nangungunang sasakyan ng pamilya. Isang silver Impala na nagdadala ng tiyuhin ni Angelo at dalawang pinsan. Lumalapit kami sa kanto ng Holloway at Mercer, mga kalahating block mula sa intersection kung saan namatay si Angelo. Bumagal sila ng normal, pagkatapos ay huminto lang. Walang usok, walang babalawala. Huminto ang makina. Umilaw ang hazard lights at winagayway nila kami na dumaan. 15 segundo pagkatapos, ang susunod na sasakyan, isang Black Altima, ay ginawa rin ang parehong bagay. Parehong lugar, parehong issue, patay ang makina, walang babala. Ang isang iyon ay may matandang mag-asawa sa loob, mga kapitbahay na nakakilala kay Angelo simula pa noong nasa grade school siya. Mukha silang naguguluhan, tinatapik ang dash paulit-ulit na sinusubukan ang susi. Nagradyo ako sa aking assistant sa likod na sasakyan, sinabi sa kanya na manatili sa posisyon at panatilihin ang likod ng linya na ligtas. Kinumpirma niya. Doon huminto ang ikatlong sasakyan. Ito ang nagpahinto sa akin. Ito ay isang maintenance truck ng bayan. Hindi naman bahagi ng prosesyon, pero huminto ito nang may paggalang hinayaan ang linya na dumaan. Namatay ang makina sa sandaling umabot ito sa parehong kahabaan. Parehong sintomas. Ganap na hindi kaugnay na sasakyan. Parehong resulta. Tatlong magkahiwalay na sasakyan, lahat ay nasa loob ng haba ng sasakyan. Sa bawat isa, lahat ay nasa gilid ng crash site. Ibinago ko ang ruta ng prosesyon. Hindi ako nagtanong kanino man, hindi ako nagradyo. Basta't lumihis ako ng isang block sa hilaga palayo sa kanto na iyon. Ang natitirang biyahe ay walang problema. Walang nag-stall. Walang kakaibang pag-uugali. Basta't ang karaniwang tahimik na kalungkutan ng biyahe. Nang dumating kami sa sementeryo, hinilang alutot ko ang direktor sa isang tabi, sinabi sa kanya ang nangyari. Siya ay isang diretsong magsalita, hindi madaling magulat. Pero kahit siya ay nagtaas ng kilay at sinabing, "Dumaan ka sa Holloway at Mercer. Doon namatay ang bata," sabi niya. Kinabukasan personal akong nag-check. Ipinagmaneho ko ang parehong tatlong sasakyan sa block na iyon sa iba't ibang oras. Walang nangyari. Maayos ang mga makina, kasing kinis ng dati. Walang code, walang issue sa baterya, walang maluwag na koneksyon. Nagdala pa ako ng kaibigang mekaniko na may utang sa akin. Wala siyang nakitang kakaiba. Ngunit hindi ko nadadaanin ang rutang iyon. Hindi rin ang sinumang kasama sa prosesyon na iyon. Hindi ito pamahiin. Ito ay propesyonal na paghuhusga. Nararamdaman mo kapag may mali.
kapag ang hangin ay may sobrang bigat. Ang bloke na iyon ay hindi nagtatanong. Basta't nagpapakilala ito sa katahimikan at mga nakatigil na makina. Ang ilang ruta ay mukhang maayos sa papel, ngunit kapag matagal mo nang ginagawa ang trabahong ito, natututo kang makinig sa mga kalsada na lumalaban. Ina-avoid pa rin namin ang bahagi na iyon. Walang nag-uusap tungkol dito. Walang nag-uusap tungkol dito. Hindi na kailangan. Naiintindihan lang. Binibigyan namin ang kanto na iyon ng espasyo. At tinitiyak kong magmap ako ng bagong daan sa bawat pagkakataon.